you are seated by the emergency exit. Ipon na ba? Yan, Lagundian Airport. Dito tayo bababa pag Cagayan de Oro tayo. Good morning guys! Andito na kami sa Cagayan de Oro at kay Kuya Marlock Services kami nag-avail ng package. Smooth transaction and highly recommended talaga sila. You can visit them sa Facebook page nila. Feel free to pause for references. At ngayon, papunta na tayo sa unang tour destination natin, which is Lover's Lane. Ano pang iniintay nyo? Tara na! Let's go! Dito sa Lover's Lane, walang entrance. Pero sobrang mamamangha ka sa ganda ng tanawin. Pwede dito ang pamilya. Ihanda nyo na rin ang mga pang-aura nyo dahil pang-IG post ang labanan dito. Tulad nito. Hindi pwede na pag magbubukidnon kayo ay hindi nyo bibisitahin itong Roty Peaks. Isa to sa main tourist attraction dahil may taglay itong ganda. Ang entrance dito ay 300 pesos, ang habal-habal ay 700 at may environmental fee na 50 pesos. Mababait ang mga riders dito. Talagang inaalagaan nila ang mga guests nila. Kaya nagbigay na rin kami ng tip para sa pasasalamat. Pero guys, paghandaan nyo ang habal-habal ride dito. Dahil talagang ma-action ang 40 minutes to 1 hour mo. Tara, pakita ko sa inyo kung ano ibig kong sabihin. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa bridge kung saan to sikat? Kasi guys, dito yung maganda magpicture. Ngayon, medyo madilim lang yung tubig. Like, medyo maputik siya dahil umulan daw kagabi. Tignan nyo. Ayan, kaya kapag nagpunta kayo ng Roty Peak, dadalhin nila kayo dito. Kaso nga lang, sinubukan kong kunan yung rough road pero talagang grabe siya. Kaya totoo yung sinasabi sa mga vlogs na talagang paghandaan nyo yung pagbaba dahil sobra siyang maalog at grabe. Sa totoo lang, iniintay ko na lang na sumemplang kami kanina pero buti na lang hindi naman. Guys, pinabaybay na natin ang bridge. So hanggang sa bridge, medyo maalog tayo. Dito sa part na to, patag-patag na ang daraanan nyo. Kung baga, pag nandito na kayo, malapit-lapit na kayo sa Roty Peaks. Pero, papunta pa lang, mamamangha ka na sa ganda ng mahal nating Pilipinas. Tinatawanan nila ako
Kasi nakakatakot. Sobrang taas niya. Wala siyang pangsal sa baba. Pero enjoy. Kailangan mo talaga itong mapuntahan, kaibigan. Alam nyo ba, pwede rin mag-overnight dito. Pwede! Ito nga pala ang campers cabin. Nagkakahalaga ito ng 6,000 pesos per night. Pero 10 packs na yon. Makikipag-coordinate lang tayo sa locals. Kaya pag nandito kayo, siguraduhin nyo ang dala nyo pinakamagandang pang-aura nyo ha. Ilaban nyo na yan. Sa lahat ng CR na nakita ko, ito ang pinakamaganda. Paano ba naman? Tignan nyo na lang. O, di ba? Kahit itulak mo ng malakas yan, walang makakarinig sa'yo. Dito ang ating pangalawang destinasyon, ang Cedar Waterfalls. Sa area nito, may tatlong klaseng waterfalls. Si Katungan, si Dila, at si Natigbasan Falls. May entrance to na 50 pesos kada tao. Pwede nyo rin siyang lakarin papasok at pwede kayong kumuha ng tour guide para mapuntahan lahat ng mga falls. Ang tour guide ay nagkakahalaga ng 300 pesos. Bago ang falls, may makikita kayong swimming pool na napakalamig ng tubig dito mga kaibigan. May 150 pesos na cottages para sa mga gustong maglagay ng mga gamit nila. Sobrang nakaka-relax pumunta dito. Napaka-presko ng hangin habang nagsiswimming sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos, ay nananghalian muna kami dito. Malapit lang ito sa mga falls na pinuntahan natin. Kaya tamang-tamang mananghalian muna tayo bago tayo pumunta sa susunod na biyahe. Tingnan nyo na lang kung magkano. Andyan na yung prices. So yun, dito na tayo sa communal ranch. At grabe, ang ganda dito, para talaga nasa New Zealand. Dami ring tao. Talagang more on leisure lang yung trip dito. Talagang nakaka-relax lang yung vibe. Okay na okay ito sa mga family trip. Kasi tamang picture. Pwede ring magrenta ng kabayo dito. Alam ko around 250 yata. Tapos alam ko around 50 para sa picture sa kabayo. Nakakatuwa lang kasi sobrang buhay na buhay yung probinsya vibe dito. Talagang naalagaan siya. So yun, yung punta namin dito, medyo maulan lang. Umambon na. Yan, kaya medyo nagtatakbuhan na yung mga tao. Pero nakakatuwa lang dito yung mga kakabayo. Free lang silang umikot sa buong lugar. And as in, nagagawa lang nila yung gusto nila dito. Kaya talagang parang paraiso to para sa kanila. Ngayon, papalik na kami dahil medyo malakas na yung ulan. Pero solid to kapag hindi umuulan. So ayun, we're here sa Mount Millionaire. So ang ating mga kaibigan, picture! Picture! Nakakatawa lang kasi yung mga hayop dito is alagang-alaga sila and so healthy sila, nakakatawa. And ang nakakatawa is sobrang ganda ng nature dito. Oh, mommy, Accommodation ba yan? Dali, picture guys. Yeah. Actually guys, sobrang lamig dito. Nakakatawa kasi talagang, alam mo yung simoy ng hangin, talagang galing siya sa mga puno, halaman. Yung lamig niya is talagang
Iba yung lamig niya na sa mga traditional nating aircon. Talagang matatawag mo siyang Mount Millionaire kasi mayaman siya sa nature, sa kalikasan. Grabe yung lamig dito, para kang nasa Sagada. Siguro mas malamig to mamayang gabi. Oh. Hanggang madaling araw siguro to, no? Lalo na siguro pag January dito. Nakakatawa lang guys nung nagpunta kami dito. As in kami lang yung tao. Solo namin yung place. Ang lamig. And ito yung mga itsura ito yung itsura ng view. Grabe dito mo makikita kung gaano kayaman ng Pilipinas sa likas na yamang bundok. Pero grabe. So nga lang, alam naman natin pag mas maraming turista, mas mabilis nasisira yung area, yung kalikasan. Kaya maging responsable lang din tayo sa pagbisita natin. Huwag tayo magtatapon ng basura para maraming maka-appreciate. Dito pwede rin mag picture dito kapag yan, mga lovers, may puso. Tapos dito may bonfire area din sila. Kumbaga nga, sabi nga nila, tangkilikin ng sariling atin. Yan, dito lang tayo kasi syempre may mga medyo may buwis buhay na na pictorial area, pero hindi natin itatry yun dahil nakakatakot. Katulad nitong spider web na to, check natin to. Grabe, nasa bangin na siya. So syempre ganito na lang tayo, mahirap na. So hindi tayo ganun katapang. Adventure Park, here we go. Let's go. Ayan, pag pupunta kayo dito, maluwag yung parking. So, mas maganda meron kayong sasakyan para medyo mahirap siyang puntahan, guys. Medyo malayo siya. Actually, ang lakas niyang maka-Baguio feels. Ganito pala yung lugar dito. Ang daming pine tree at sobrang ginaw. Parang legit mas summer capital pa to. Kasi sobrang ginaw niya. Hindi kami nag-jacket, expected namin mainit. Ang ginaw. Siguro dahil February pa lang ngayon. Yun, so nagbayad din kami ng environmental fee, 25 pesos each. Kailangan pala siya. So dito 100 pesos yung entrance, tapos environmental is 25 pesos. So depende pa sa rides, hindi pa kasama yung rides dun sa 100. So most probably bawat rides may charges. Kita nyo, tignan nyo, oh, ang laki ng pine tree. Ayan, para siyang theme park. Tsaka baka may mga accommodations din sila dito kasi may mga bahay-bahay. Ang kikit ng mga bahay dito. Dito bibili ng mga ticket sa mga rides. So check natin kung magkano.
Yung sa lahat sa atin naligo. Pera lang Ay, dito. natapon yung ano ko. Ito po, hindi po naligo to. May pabango. Tingnan niyo po yung buhok niya, oh. Dry na dry. Hoy, hindi dry yan. Ang sabi niya, wag daw maingay. Kasi, hindi siya naligo. Ano ma'am, pagka wala ng pag malamig, wala nang ligo-ligo. Siyempre, magina. Sabi ko na nga ba eh. Hirap yung mga malalamig na lugar eh. Hindi nagagamit yung mga toiletries, sayang. Kailangan natin magtipid. Mahal ang mga gastos. ang toiletries ginagamit, hindi inuuwi. Wala kang libre. Guys, Razorback. May zipline na. Parang ihahatid ka nito sa pinakataas. Tapos, slide na lang pababa. Let's go. Kaya yan. Tulak pa, sir. Tulak pa. Oh my God. Okay, dandahan. Baka mamatay. Whoop. Tutik yan, nakakatakot. Let's go. Let's go. Break. Let's go. Hello guys! Meron kami pupuntahan na isang coffee shop dito sa Cagayan, sikat na sikat. Hindi ko alam na dito pala yun. Kala ko sa may area lang natin. Dito pala yan. So pupuntahan namin, titignan namin kung ano yung itsura niya talaga sa in person. Yon, kung saan na kami nakakarating. Hindi namin alam kung tama pa yung dinadaanan namin. Nakasalalay lang kami kay Waze. Para siyang para siyang tindahan lang ng sari-sari store. So guys, medyo mahirap ituro yung daanan kasi naka-Waze lang din kami.
So, ngayon, pero feasible naman siya. Matuwa lang dito, sobrang daming establishments na rin. Para siyang Makati na rin, sa totoo lang. Parang Makati area na rin siya. So ayun, nandito na po kami sa mga iskinita. So sana po hindi po kami ma-hold up. Hindi po namin alam yung mga lugar-lugar dito, kaya tignan nyo po. So sana hindi uso dito tulad sa Maynila yung ginigripuhan pag di nagbigay. Yay! Ligtas kaming nakarating. Hindi kami ginigripuhan. Ito na siya. Ayun. Ay, sorry. Sorry po, nadadapa. Ganun sa size to Ay. Sorry po. Ako, may video kahit kita. Pag manakot lang tayo. Happy birthday to you. Thank you po. Happy birthday, Lenny Puti. Lona. Wish mo na. Hindi naman ang wish. Yan. Ano tao? So yun o. Yan, try niya. Anong tawag ba siya? Rose latte. Rose latte. Talagang dadaan sa lalamunan mo. Ang sarap. Pero overall, masarap siya. So, yan. So, try natin dito. Nag-trending siya sa TikTok. Solid siya. Ang ganda. Hindi naman. Ang saya doon. Malapit na kayo dito. Medyo, mga 20 minutes. Touchdown, Camiguin! Yung accommodation doon. Let's go! Lanzones Festival. Oh, dito pala maraming lanzones. Ngayon, papunta kami sa Moro Moro Watchtower. Di tayo pwede maingay kasi may klase pa dito. Pero dito daw yung papunta. Yan. So, ito ay isang watchtower. Noong unang panahon. Balang na. Magkano tumaas. Yan ang itsura ng watchtower nila. Noong panahon ni Panahon ni Magellan. Angela. Ooh. Yan. Isa sa mga ancestral churches dito sa Camiguin. The Shrine of Immaculate Heart of Mary. Karada ko. Mga ganito talaga yung mga ancestral churches dito sa probinsya. Ganda, ayos. Sa may Sagay. Sagay, Camiguin. Tuasan Falls. Crowded. Yay! Yay! Tuasan Falls. Let's go! Ito ang tinatawag na Tuwasan Falls. Malamig ang tubig. Maganda magpicture dito. Tahimik ang kapaligiran.
Meron itong malakas na tubig, kaya may lubid ito kung hanggang saan lang tayo pwedeng lumapit. Malinis ang lugar dito, kaibigan. Kaya huwag tayo magkakalat ha. Nakakamangha talagang ating kalikasan. Sana mapuntahan nyo. Nandito tayo ngayon sa Bura Soda Waterfall. Isa ito sa pinakasikat na spring resort dito sa Camiguin. Napakalinis ng tubig. Talagang alagang-alaga ng mga namamahala dito. Kaya ito tinatawag na soda pool ay sinasabing ang umaagos na tubig dito ay lasang soda. Yung bang iniinom kapag nauuhaw tayo, merong mga faucet dito na pwede kang uminom. At sinasabi nila na ito ay lasang soda. Hindi ko na siya nasubukan personally. Pero kung susubukan mo kapatid, dapat may dala kang handang gamot kung sakaling may sumakit para hindi masira ang biyahe mo. Mayroon silang isang pool sa bandang likod na medyo mababaw. Sa tingin ko, mga 3 feet. Tamang-tamang ito para sa mga batang gustong mag-swimming. Pero meron din sila dito sa bandang gitna na medyo malalim. Ang tansya ko, mga 6 to 8 feet to. Kaya ingat-ingat tayo ha. Mas maganda kung may kasama tayong marunong lumangoy. Palaging mag-iingat sa bawat biyahe. Isa rin to sa mga tourist attraction nila. Hindi lang sa mga lokal na turista, pati na rin sa mga foreign. Ito ang The Beehive. Napaka-cozy ng lugar nito, kaibigan. Yung bang parang pag andi dito ka, gusto mo lang uminom ng malamig o mainit na inumin at panoorin ang paglubog ng araw. Masarap din ang kape nila dito. Sinubukan namin ang Vietnamese coffee nila at hindi kami nabigo. Dahil talagang marirecommend ko siya sa iyo. Dapat mo itong mapasyalan, kaibigan, at matikman ang mga kape nila dito. Ang gandang pagmasdan ng dalampasigan, no? Nakakawala ng problema. Ang sarap dito, kasama ng mga kaibigan mo. Yun, so ngayon nandito tayo sa The Beehive. Coffee shop siya sa may Camiguin. And tourist attraction din siya kasi maganda yung place. Sobrang cozy niya. At katabi niya ang shore. Oh, tignan nyo to guys. Oh, diba? Coffee shop sa tabi ng dagat. Dito mo lang makikita yan. The Beehive sa may Camiguin. Ganda. Grabe guys, I encourage na bisitahin nyo tong probinsya na to kasi ang dami niyang kayang i-offer. Alam ko na may mas magaganda pang probinsya, pero even mga foreigners, swak sa panlasa nila tong Camiguin. Isa pa is napakabait ng mga tao. Talagang maasikaso, mabait, opo at opo lagi. Kahit na mas matanda sila sa kausap nila. So So sabi ni Kuya, ito na daw pala yung upper part ng church na lumubog. So ito na lang daw yung natira. So ngayon, ayan, pating entrance kanina, yun na lang yung natira sa church after pumutok yung Mount Vulcan. Ang Camiguin ay island born of fire. So maraming vulkan dito. Sabi ni Kuya, mga nasa 7 daw. So, pero iisa na lang active, which is si Mount Hibok-Hibok. (1871) So ngayon, na-confirm na natin na May 13, 1871 pumutok ang Mount Vulcan ng around 6 PM. So, yan.
Ito yung naging reason kung bakit lumubog itong church na to at yung upper part na lang yung natira. Grabe si Camiguin, hindi ka talaga mabibigo pag pinuntahan mo. Dami niyang kayang i-offer. Yan, so ngayon dito na tayo sa Sunken Cemetery. Let's go. Grabe, sobrang ganda ng ano, worth it. Grabe yung every travel. So ayun, picture lang po kami dito. Grabe, ang ganda talaga dito ng ano na to. Kaya pala talagang pang world class. Kaway mo na. So yun guys, nire-recommend nila kuya na pagpupunta ka dito maganda 6 AM pa lang in the morning para masulit mo yung place. Kasi sabi nila between 9 onwards, mainit na siya. Nakakapasok. Kumaga naked island siya, so wala kang sisilungan. So maganda dito dapat morning pa lang para malamig. Katulad ngayon. Ganda. So may isa pa tayong island mamaya, yung Mantika Island. So ito muna yung unang nila. Ang nakakatuwa lang dito, kitang-kita mo yung bundok ng Camiguin. So yan, Born Island of Fire. Makikita mo dito na talagang marami silang bundok, which is yan yung mga naging active noon. Ayan, so ayan, ano, White Island. Para siyang Snake Island ng Palawan kasi may pa-letter S din siya. Yun. So nakakatuwa pag morning sa kasi sobrang kalmado ng tubig. Kaya ito yung perfect timing talaga kasi lalabas talaga yung island. Low tide. So may mga area siya na powdery, may mga area siya na medyo matatalas like this one. Ayan, kaya talaga it's a must na meron kayong footwear kasi pwede kayong matusok. Medyo matalas siya. Nakakatuwa lang dito, mababait yung tao, mababait yung mga guide natin. Swerte tayo kasi mababait yung mga guide natin. So nga lang yun, maging responsible biyahero tayo, which is dapat yung mga basura natin is kailangan tapon sa basurahan or sa bag natin if hindi pa natin kayang itapon. Katulad dito kasi wala ka pang pwedeng tapunan. Sobrang nakaka-relax, sobrang nakaka-unwind. So for the meantime, makakalimutan mo yung problema, yung trabaho dito. Enjoyin mo lang yung hangin, yung dagat, yung white sand. Ayan, good morning. Nandito na tayo sa Katibawasan Falls. So isa to sa mga tourist attraction dito, which is syempre falls siya. So titignan natin kung ano itsura. Katulad lang siya nung kahapon. Yon. So ngayon walang masyadong tao, tayo lang kasi ano ba ngayon, mga Tuesday. So parang hindi siya puntahan. Sabi nila maraming tao dito pagka weekend. Yung papunta rin dito medyo matarik, sa kailangan talaga siya ng service. So ngayon pag pumunta kayo dito, kailangan meron kayong service na pupunta at magsusundo sa inyo dahil wala yatang naghahatid dito at saka nasa gitna siya ng bundok. Okay, meron lang tayo dito na 75 pesos na entrance fee for regular. Wala eh. Ay, akin na lang yan, ma'am. Pwede ba nagkaga ng suklay, ma'am? Yan, so nakita nyo may discount pag PWD at saka senior citizen, tsaka sa mga bata. So andito siya, sobrang lamig.
So sa nai-experience namin guys, masayang pumunta dito, especially pag Monday, Tuesday, kasi konti ang tao, masosolo nyo yung lugar. Pag weekend, hindi pa namin alam kasi nasa Bukidnon kami ng weekend, pero ngayon sa nakikita ko, mas okay nga na ganito kayong oras pumupunta, gantong araw, Monday or Tuesday. Meron ding mga cottages dito na pwedeng rentahan. Ito yung mga cottages. Yun, sa mga tourist attraction, pinagbabawal nila palagi ang paggamit ng vape at saka ng smoking. So, yan, strict rule nila yan dito. Some, bawal mag-drink ng alcohols. So, dapat maging mindful tayo dun. Ayan, pwede siyang liguan, guys. So, yun, ang linaw ng tubig. Hindi rin din ganun kalakas yung tubig sa pagbox. Mas malakas pa rin yung tubig kahapon sa Tuwasan Falls. Nandito na po kami sa Katunggan Park. Dito makikita nyo yung parang mga mangrove na patubo pa lang siguro to. Nakakita rin kami ng mangrove sa may Bantayan Island. Doon talaga, as in talagang bloom na yung mga mangrove. Dito parang ano pa lang, siguro pasimula pa lang to. Ang laki lang nung naitutulong niya sa rainforest. Yan, sa mga pagbaha-baha, sa yung mga isda din, dyan sila nangingitlog. Yan, yun, as of the moment walang masyadong tao, kaya ito talaga yung perfect time para bumisita. Parang nasusolo nyo yung mga lugar. Meron din silang cottages, yun, may bayad din dito kung gusto nyo dito kumain. Yan, yung mga, may cottages na nasa gitna ng dagat. Doon tayo sa kabila. So ayun guys, papunta na tayo sa Mantigue Island. Okay? Ito na yung pinaka kumbaga inaantay nating bisita dito dahil maganda yung island, white sand siya. Tapos ayun, kung makikita nyo yung island, yun siya. Ang biyahe daw doon is between around 10 to 15 minutes depende sa alon. So ganito, ngayon po ay low tide siya, kaya ngayon most probably baka mas mga around 15 minutes lang po siguro. Ang entrance fee po is 75 pesos, lagi namang ganon. Ang boat transfer is 750, good for 5 na yun. Yun. Let's go!
So ayun, nandito na tayo sa Mantigi Island. So ito, grabe guys, sobrang ganda. Blue yung dagat, white yung sand. Tignan nyo. Ayan, pag nandito na kayo, isasabihin nyo lang dun sa bangkero kung anong oras kayo babalikan. Kasi dun sa White Island, pwede nyo i-message yung mga bangkero para sunduin kayo. Dito, bigyan nyo sila ng time, kunwari around after 2 hours, 3 hours yun. So ngayon, ito yung pinaka laid back na tourist spot dito sa ano. So dito na sila sa sunbathing. Ayan, so marami na ring mga tao dito, like mga foreigners. Ito talaga yung mga gustong gusto nilang puntahan. So tayo, ini-enjoy din natin yung sariling atin. Dito tayo galing. Yan, so yung biyahe natin is around 10 to 15 minutes. Mabilis lang siya. So kaya siyang balik-balikan ng mga bangkero. Yan. So meron din ditong kainan sa loob, may kainan sa loob. Kaso nga lang, sabi na medyo mahal yata. So before, sa docking pa lang, meron ka na mabibilang mga chips and mga snacks. Yan, fine white sand siya. Tara, explore natin. Ito na ang huling araw namin sa Camiguin. Sa mga binibisita naming probinsya, talagang nakasanayan na namin na sa huling araw, nagrerenta kami ng motor upang libutin ito. Magandang bagay ito kaibigan para maglibang at sulitin ang bawat oras na natitira sa probinsya. Sa pamamagitan nito, malalangha po ang sariwang hangin na meron sa probinsya. Ang huni ng ibon, ang hampas ng alon at ang katahimikan ng lugar ng mga lokal ay isa lamang sa magandang bagay na iyong mararanasan kapag ikaw ay bumisita. Dito na rin natatapos ang aming bakasyon. Babalik na rin kami sa aming mga buhay, pati na rin sa mga trabaho. Pero hindi dito natatapos ang ating kwento. Mga kaibigan, ito pa lamang ang simula. Sana sa biyahe na ito ay nabuksan ng isip mo upang pasyalan ang probinsya na ito. Hindi man ito kasing advance ng lugar na nakasanayan mo, ipaparamdam naman ito ang pagkakaroon ng mabagal na oras at simpleng pamumuhay ay may taglay na kasayahan din. Ang probinsya ng Bukidnon at Camiguin ay napakayaman sa kasaysayan na iniintay lamang mapuntahan. Ang mga kwento na ito ay dadalhin mo kahit saan. Kaya huwag mong kalimutan sa bucket list mo to. Ingat kaibigan!